Breaking news mga kabayan, halos kalahating trilyong piso dumaan sa mga bank account na konektado sa isang contractor. Sino naman kaya ito? Pangalawang breaking news, draft resolution para kasuhan ang mga senador sa flood control scandal. Nakahanda na ayon sa isang senadora. Sino-sino ang mga pangalang nasa listahan? Pangatlong breaking news, isang nakakagulat na pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol sa nilulutong panibagong impeachment laban kay VP Sara. At panghuli, tinig at mungkahi ng mga negosyante na pinaniniwala ang susi para maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng pa-like muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang lawak ng operasyon ng tinaguriang numero 1 contractor ngayon sa Kongreso ay unti-unti nang nabubunyag. Ayon sa isang exclusive agenda report ng Bilyonaryo News Channel, base sa investigasyon ng AMLC, isang nakakalulang halaga ang dumaan sa mga bank account na konektado kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Ang kabuang halaga ng mga transaksyon sa loob ng mahigit isang dekada, halos kalahating trilyong piso na o 480 billion pesos. Dahil dito, ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa mahigit 1,100 na bank account na konektado sa kanya at sa kanyang mga kumpanya, ang Newington Builders, S.Ang Construction at Laurel Development. At sa paghimay sa investigasyon ng AMLC, isang malinaw na pattern ang lumabas. Ang pinakamalaking bulto ng pera naabot sa 289.7 billion o mahigit 60% ng kabuuan ay dumaan sa kanyang mga account mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2022. Isang malinaw na indikasyon na lalo pang lumakas ang kanyang operasyon nang siya ay maging isang mambabatas. Pero hindi na pala bago sa kontrobersya ang pangalan ni Guardiola. Ayon sa mga ulat, mula pa sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, namamayagpag na bilang top DPWH contractor ang kanyang mga kumpanya. Noong 2012, kinasuhan na siya ng BIR dahil sa pagbili ng mga undeclared na luxury vehicle. At noong 2014, nadawit din ang kanyang kumpanyang JSG Construction sa isang investigasyon sa Kamara tungkol sa 30 bilyong untraceable funds sa DPWH. Nabunyag pa noon na nabigyan ng AAA contracts ang kanyang kumpanya kahit na Class B lang ang lisensya nito. Sa kabila ng lahat ng ito, tumakbo at nanalo pa rin si Guardiola bilang kinatawan ng mga construction worker noong 2022. Kung maalala natin, kasama siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa ombudsman. Ngunit sa kanyang naunang pahayag, itinanggi na niyang mayroon pa siyang financial interest sa mga nabanggit na kumpanya. Isang pahayag na direktang sinasalungat ngayon ng mga dokumento mula sa AMLC na nagpapakita ng daan-daang bilyong pisong dumaan sa mga account na direktang konektado sa kanya. Ang tanong ngayon, sa harap ng halos kalahating trilyong pisong ito, paano pa niya maipapaliwanag na wala siyang kinalaman? Samantala, ang araw ng pananagutan para sa ilang mga senador na idinadawit sa dambuhalang flood control scandal ay tila papalapit na. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang bulong-bulungan o haka-haka ang usapan. Isa na itong konkretong hakbang na, ayon sa mga revelasyong lumabas, ay may petsa, may dokumento at may mga pangalan na. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, isang napakalakas na political bombshell ang ibinagsak ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Isang pasabog na yumanig, hindi lang sa Senado, kundi sa buong istruktura ng investigasyon. Diretsahang inihayag ni Senator Amy na mayroon ng isang draft resolution na inihahanda upang formal na irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang mambabatas na umano'y sangkot sa anomalya ng flood control projects. Hindi raw ito chismis. Hindi raw ito haka-haka. Ayon mismo sa senadora, nakita na niya ang dokumento at mas lalong naging mabigat ang revelasyon nang banggitin niya na may nakatakda na itong petsa. January 15. Isang araw na maaaring magbukas ng panibagong yugto ng pananagutan o panibagong yugto ng banggaan sa loob ng kapangyarihan. At sino-sino ang mga unang pangalan na lilitaw sa listahan? Kinumpirma ni Senator Amy na kabilang dito ang ilan sa kanyang mismong mga kasamahan sa Senate Minority, sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada.
Kasama rin ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Mga pangalan na matagal nang pamilyar sa mga Pilipino at ngayon ay muling bumabalik sa sentro ng kontrobersya. Para sa marami, isa itong indikasyon na ang investigasyon ay hindi na lamang panlabas na pagsisiyasat, kundi isang internal na pagyanig sa loob mismo ng Senado. Ngunit kung iisipin na dito na nagtatapos ang lahat, nagkakamali kayo. Sapagkat ayon kay Senator Amy, may mas malaki pa raw na pasabog na kasunod nito. Isang hiwalay na hakbang, isang panibagong listahan, isang panibagong target. Ayon sa kanya, mayroon pang inihahandang kaso laban sa iba pang mga senador at dating senador. Kahit pa sa ngayon ay wala pang direktang ebidensya na inilalantad sa publiko. At dito na niya pinangalanan ang mga personalidad. Si Senate President Chis Escudero, dating Senator Nancy Binay, dating Senator Grace Poe at si Senator Mark Villar. Ayon kay Amy, bagamat wala pang konkretong ebidensya laban sa mga nabanggit, ang mga kaso ay hinahanda na. Isang pahayag na agad nagbukas ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ano ang basehan? Ano ang direksyon? At sino ang tunay na pinupuntirya? Dito na pumutok ang emosyon ng senadora. Hindi na niya itinago ang kanyang matinding pagkadismaya at pagkalito sa takbo ng investigasyon. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, mariin niyang tanong. Isang tanong na tila sumasalamin sa lumalaking agam-agam sa loob ng Senado. Para kay Amy Marcos, malinaw sa kanya na ang tunay na ugat ng problema ay wala sa Senado, kundi sa kabilang kapulungan, sa Kongreso at partikular sa Speaker's Office. Natanong pa ng senadora na bakit tila mga senador ang pinupuntirya, alam naman daw nila na si Bonjing at ang Speaker's Office ang pinagmulan ng flood control. Mariing pahayag ni Senator Amy, isang direktang pagtukoy sa kanyang sariling pinsan, si dating Speaker Martin Romualdez. Sa puntong ito, ang issue ay hindi na lamang tungkol sa anomalya, kundi isa ng lantad na banggaan ng dugo, kapangyarihan at politika sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Inamin ng senadora na unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa na mapapanagot pa ang kanyang pinsan, na tahasan diyang tinawag na mastermind sa likod ng buong anomalya. Para sa kanya, kahit na may katakot-takot na listahan ng mga pangalan, dokumento at testimonya, tila iisa lamang ang paulit-ulit na nababanggit at iniimbestigahan, si Zaldico. Isang tanong ang bumabalot sa lahat. Bakit parang doon lamang umiikot ang investigasyon? Sino ang pinoprotektahan? At sino ang isinasalang? At bago tuluyang matapos ang kanyang mga pahayag, isang huling impormasyon ang kanyang ibinunyag, isang detalye na maaaring magbago sa takbo ng lahat. Ayon kay Senator Amy, sa February 1, tuluyan ng bubuwagi ng ICI ang komisyong nagsisilbing sentro ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Isang hakbang na, para sa marami, ay lalong nagdudulot ng hinala. Bakit ngayon? At ano ang mangyayari sa mga iniimbestigahan kapag wala na ang komisyong ito? Habang ang ilang senador ay papalapit na sa posibleng pananagutan, nananatiling nakabitin ang pinakamabigat na tanong. Ang mga tunay bang utak, ayon mismo sa kanya, ay tuluyan na ngang makakalusot? Kamakailan lang, muling umiinit ang political landscape ng bansa. At kasabay ng pag-init na ito, ang salitang matagal nang nagbibigay ng kaba sa Malacanang at Kongreso ay muling bumabalik sa sentro ng diskurso. Impeachment. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, sa muling pagkakataon, isang mabigat at napakatapang na pahayag ang binitawan ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Isang pahayag na tila nagbubukas ng kurtina sa likod ng umano'y lihim na galawan sa kapangyarihan. Diretsahan at walang paligoy-ligoy ang naging pahayag ng senadora. Ayon sa kanya, mayroon ng panibagong impeachment complaint na niluluto laban kay Vice President Sara Duterte at hindi raw ito basta haka-haka lamang. Sinabi ng senadora, wala raw itong kaduda-duda na magfa-file ng impeachment. Isang pahayag na malinaw ang mensahe. Dito na niya ibinagsak ang pinakamabigat na pasabog, ang umano'y tunay na motibasyon sa likod ng panibagong impeachment attempt. Para kay Amy Marcos, hindi raw ito tungkol sa prinsipyo, hindi tungkol sa pananagutan, at lalong hindi raw ito dahil may bagong ebidensya. Ang ugat umano ng lahat ng ito, mga goodies o pabuya na nakabaon sa ilalim ng 2026 national budget. Ayon sa senadora, kahit pa tinatawag itong cleanest budget, hindi raw nawawala ang tradisyonal na anyo ng pork barrel. Nag-iba lamang ng hugis at pangalan. Aniya,
mayroong pa ring tinatawag na hard at soft pork na nakatago sa likod ng mga programang ayuda at social assistance. At ang mas kontrobersyal, ayon sa kanya, ang mga pundong ito ay ipinangako na raw sa ilang mambabatas na handang sumuporta sa impeachment laban sa vice-presidente. Isa-isa pa niyang binanggit ang mga umano'y pabuya. Ayon sa kanyang narinig, mayroong 200 milyong tinatawag na Christmas break para sa mga kongresista. Isang pahayag na agad nagtaas ng kilay ng marami. At hindi raw doon nagtatapos ang lahat. Mayroon pa umanong inaasahang pondo mula sa mga programang tulad ng AICS, TUPAD at MyFIP, mga programang nakapaloob sa ayuda framework ng gobyerno. Ngunit ngayon ay kinukwestiyon kung kanino talaga napupunta ang tunay na benepisyo. Hindi rin pinalampas ni Senator Amy ang 10 bilyong pondo para sa Presidential Assistance to Farmers. Para sa kanya, ito ang malinaw na halimbawa ng tinatawag niyang modernong pork barrel. Hindi raw ito isang bagsakang pondo sa papel, kundi giniling, hinahati-hati, ikinakalat sa iba't ibang linya ng budget. Pero kapag pinagsama-sama, umaabot pa rin sa bilyong-bilyong piso. Sa gitna ng lahat ng ito, binalikan din ang konteksto ng nakaraan. Noong 5 ng Pebrero, 2025, na-impeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Ngunit ang kasong iyon ay na-archive sa Senado matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naging proseso ng impeachment. Isang desisyon na pansamantalang nagpahinto sa banggaan, ngunit hindi tuluyang nagtapos sa usapin. Ngayon, sa nalalapit na pagtatapos ng tinatawag na one-year bar rule sa February 6, muling nabubuksan ang pinto para sa panibagong impeachment complaint. At ayon kay Senator Amy, dahil mayroon na raw nakahandang mga pabuya, malinaw sa kanya kung saan patungo ang direksyon ng galawan. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget, mariing pahayag ng senadora. Isang direktang akusasyon na ang budget ng bayan ay ginagamit hindi bilang instrumento ng serbisyo, kundi bilang pang-udyok sa politikal na alyansa. Gayunpaman, inamin din ni Senator Amy na sa kabila ng lahat ng ingay, wala siyang nakikitang bago o karagdagang legal na batayan para sa impeachment laban kay VP Sara. Wala raw bagong kaso, wala raw bagong ebidensya. Kaya't pinaalalahanan niya ang Kamara na kung itutuloy man ito, kailangan nilang sumunod sa mas mahigpit na patakaran na itinakda ng Korte Suprema. Kung hindi, mauuwi lamang muli ito sa wala. Ang mga revelasyong ito mula kay Senator Amy Marcos ay naglalantad ng isang madilim at sensitibong katotohanan sa likod ng kapangyarihan. Ang pambansang budget na dapat sanay para sa serbisyo, ayuda at pag-angat ng buhay ng taong bayan ay tila nagiging sandata sa larong pampolitika. Isang larong may pabuya, may kapalit at may tinatarget na kalaban. Sa kabila ng madilim na anino ng flood control scandal, nananatiling optimistiko ang ilang mga negosyante sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa ngayong 2026. Ngunit kasabay ng kanilang pag-asa, isang matinding panawagan ang kanilang binitawan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, para sa mga negosyante, may isang malinaw na susi para labanan ang korupsyon, ang digitalization. Sa isang pahayag, sinuportahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang ginawang pagveto ni Pangulong Bongbong Marcos sa unprogrammed funds. Ngunit para sa kanilang bagong Pangulo na si Ferdinand Perry Ferrer, hindi pa rin sila kampante. Ayon kay Ferrer, sana ay madala na ang administrasyon sa mga nangyari sa flood control scandal. At para maiwasan na ito, kailangan ng isang mas transparent na sistema. Ang kanyang punto, madali lang mag-allocate ng pondo. Ang mas mahirap, ayon sa kanya, ay ang masigurong ang bawat pisong inilaan ay tama ang halaga. Is that 3 billion really worth 3 billion? Tanong niya. Para sa PCCI, dapat sumunod ang Pilipinas sa project costing na naaayon sa mga presyuhan sa ating mga kalapit bansa sa Southeast Asia. At ang pinakamabisang paraan para makamit ito ay sa pamamagitan ng digitalization. Isipin na lang daw kung ang bilyon-bilyong pisong ninakaw sa corruption ay inilagay na lang sa digitalization ng gobyerno. Gaano kalaki sana ang naitulong nito para pabilisin ang ating ekonomiya. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring mga bright spot sa ekonomiya. Ayon kay Ferrer, ang Philippine Semiconductor at Export Industry ay isa sa mga inaasahang lalago ngayong taon. Ang pananaw na ito ay sinuportahan din ng Federation of Philippine Industries o FPI. Ayon sa kanila,
ang pagtaas ng Purchasing Managers Index o PMI mula 47.4 noong Nobyembre papuntang 50.2 noong Disyembre ay isang magandang senyales. Ngunit para sa FPI chairperson na si Elizabeth Lee, marami pa tayong kailangang gawin. Una, dapat palakasin ang resilience ng bansa laban sa mga kalamidad. Pangalawa, dapat palawakin ang ating manufacturing sector na hindi lang nakasentro sa food processing at electronics. At pangatlo, dapat itaguyod ang mga industriya tulad ng machinery, chemicals at wood products para makapagbigay ng mas maraming disenteng trabaho. Ang mensahe ng business sector ay malinaw. Habang may pag-asa para sa pagbangon, ang pagbangon na ito ay dapat sabayan ng tunay na reforma. Isang reforma na magsisimula sa pagiging transparent, sa paggamit ng teknolohiya at sa pagtiyak na ang bawat piso ng taumbayan ay hindi na muling mapupunta sa bulsa ng mga tiwali. Sa kabila ng mga samut-saring mga issue at problema na kinakaharap ng ating bansa, mayroong pa ding pag-asa na darating ang panahon na masusolusyonan din ang korupsyon. At ang perang mula sa dugot pawis ng mga mamamayan ay hindi na mapupunta sa kamay ng iilan.